Kamusta? Ako po si Ces, ang inyong Pinoy crime documentaries, Tagalog narrator. Ako ay nagbabahagi ng mga totoong crime stories na isinalin sa Tagalog. Kung mahilig ka sa mga true crime kagaya ko, like, share, subscribe sa aming channel. Ang kaibigan na akala natin ay masasandalan natin sa lahat ng oras. Ngunit may kaibigan naman ang gagamitin ng tiwalang ibinigay mo, pagkatapos ay siya ring gagamitin sa'yo para ikaw ay bumagsak. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa tinaguriang pinaka-worst at pinakaunang female serial killer sa history ng Thailand. Isang ordinaryong araw noong April 14, 2023, si Siriporn Kangwong, 32 years old, na may nickname na Koy, ay hindi nagdalawang isip sa pagpayag na samahan ang kanyang 10 taon na nakaibigan na si Sarah Ratrang Siwotaporn na may nickname na Am. Noong araw na iyon, ipinagdiriwang ang Songkran Holiday kung saan magre-release sila ng isda sa ilog bilang parte ng Buddhist ritual for good karma. Nagpunta ang mga magkaibigan sa Meklong River, Banpong Municipality, Ratchaburi, Thailand. Makikita sa CCTV na ang magkaibigan ay naglalakad magkasama papunta sa ilog pero si Koy lang ang pumunta sa tubig mag-isa, hawak ang isda na papakawalan. Habang si Am naman ay papunta raw sa banyo. Nang bumalik si Am, nakita niya na lang si Koy na tumumba at nagtawag si Am ng mga bystanders upang tulungan si Koy, pero umalis daw agad si Am at ninakaw di umano ang kotse, mga cash, mamahaling bag at dalawang cellphone ni Koy. Sa inisyal na investigasyon, namatay si Koy dahil sa heart failure. Pero hindi makapaniwala ang nanay ni Koy na si Tongpin na heart failure ang kinamatay nito dahil healthy raw si Koy at umalis ng bahay na in good shape. Ang sabi raw nila ay heart failure pero nung makita niya ang mga picture, alam na niya na ito ay sadyang pinatay. Isa-isahin natin ang mga detalye ng krimen na ito na tinaguri ang biggest female criminal case in Thailand. Mag-comment pagkatapos ng video na ito kung ano ang tingin nyo sa kaso. Kilalanin natin ang suspect na si Am. Si Sarah Ratrang Siwotaporn o siya ay kilala sa nickname na Am ay 36 taong gulang noong 2023. Nakatira siya sa Ratchaburi, Thailand at graduate siya ng Nakhon Pathom Ratchabat University sa kanluran ng Bangkok. Ikinasal siya sa isang policeman na si Police Lieutenant Colonel Witon Rang Siwotaporn hanggang noong 2022 at naghiwalay na sila nito. Mayroon silang dalawang anak. Ayon sa mga residente ng Kanchanaburi Police kung saan dating nakatira ang dating mag-asawa, hindi raw pala salita si Am at ang mga nakakausap lang nito ay mga mayayamang police families. Noong 2023, siya naman ay naging live-in partner ni Sutisak Dai Punquan pero namatay na si Dai noong March 12, 2023 at maya-maya lamang ay idedetalye natin ang kanyang pagkamatay. Pagkatapos mamatay ni Koy, humingi ang kanyang ina na si Tongpin ng tulong mula sa isang kaibigan ng pamilya na si Rapi Chamnanru upang itaas ang kaso sa mas mataas na antas ng atensyon ng pulisya. Lumalalim pa ang mga hinala ng matuklasan na nawawala ang mga gamit ni Koy. Ang kotse nito ay isang mamahaling bag, humigit kumulang 40,000 baht o mahigit 68,000 pesos na pera at dalawang cellphone. Agad na kumilos si Rappi at nag-post ng litrato sa social media ng kotse na minamaneho ni Koy. Tinulungan siya ng mga netizen at nahanap ito sa isang hindi inaasahang address. Nalaman raw ni Rappi na ang bahay kung saan nakapark ang kotse ni Koy ay pagmamayari ng isang babaeng pulis na kilala ang ex-husband ni Am. Kaya doon na sigurado ni Rappi na may kinalaman si Am sa kaso. Si Rappi na naging coordinator para sa pamilya ng biktima ni Am ay nagsabi na ang CCTV footage na kasama siya ni Koy sa pier ay mahalaga sa kanilang investigasyon. Dito makikita natin sa CCTV na magkasama pa sila nung una pero iniwan niya si Koy matapos itong mamatay. Noong una, si Am ay kinasuhan lamang ng pagnanakaw at ang pagkamatay ni Koy ay itinuturing na natural causes. Ngunit sa isinagawang autopsy, natagpuan ang mga bakas ng cyanide sa katawan ni Koy. Matapos mag-viral ang pagkamatay ni Koy, nagsimulang maalarma ang ilang mga pamilya na ang kanilang mga mahal sa buhay ay namatay rin matapos huling makita o makasama si Am.
Dahil sa patong-patong na ebidensya, inaresto si Am noong April 25, 2023. Noong April 26, natagpuan ng investigating team ang isang bote ng gamot na may likido sa loob, isang puting bag na may 3 pakete at maraming mga walang laman na kapsula ng gamot sa medicine cabinet sa unang palapag ng bahay ng suspect sa Nakhon Pathom Province. Naniniwala naman ng mga pulis na maaaring hinaluan ni Am ng cyanide ang pagkain ni Koy na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sinabi naman ni Deputy Police Chief General Surachate Hakparn o may nickname na Big Joke na ang kamatayan na inilapit sa kanila ng mga pamilya ay may pagkakapareho sa kaso ni Koy. Nagtataka kasi ang mga pamilya kung bakit ang mga biktima ay malulusog naman at pagkatapos ay bigla na lamang nagkakaroon ng heart failure o biglaang pagkamatay. Nagkaroon din ng mga biktima ng itim sa kuko sa paa at kamay, kaya't sinimula ni Big Joke ang investigasyon sa mga kaso mula noong 2020. Sinabi niya na may mga pagkaluwag sa investigasyon ng mga lokal na pulisya sa iba't ibang lalawigan kung saan naganap ang mga kamatayan kabilang na ang kaso ni Koy. Sinabi niya rin na dapat aminin na hindi ganoon karami ang mga forensic doctor sa mga lalawigan at isinusulat lang nila ang mga ulat base sa opinyon ng pulis. Dahil kung inireport daw ng mga lokal na investigador na ang sanhi ng pagkamatay ay heart failure, pareho rin daw ang ire-report ng doktor. Ilang linggo lamang bago ang pagpatay kay Koy, inakusahan si Am ng pagpatay sa kanyang fiancé na si Dai. Lumipat siya kasama ni Dai sa hilagang silangang bahagi ng Thailand. Nagsimulang magduda ang pamilya ng lalaki. Ayon sa mga ulat, ang alahas na ginto na nagkakahalaga ng higit 100,000 baht o higit 170,000 pesos ay nawawala matapos ang kanyang kamatayan. Sa forensic na pagsusuri ng dalawang katawan ni Koy at Dai, natagpuan ang mga bakas ng cyanide sa dugo. Habang nag-iimbestiga ang mga pulis, sinundan nila ang money trail ni Am at matapos matuklasan ang pagsusuri ng kanyang mga bank account, hanggang 20 tao di umano'y namatay matapos magpadala sa kanya ng malaking halaga ng pera sa nakalipas na 2 taon. Pinalawak ng mga otoridad ang pagsisiyasat sa misteryong pagkamatay ng 13 taong konektado kay Am, habang isang biktima naman ang nakaligtas sa hinihinalang tangkang pagkalason. At ang pagsusuri ng mga bank account ng suspect mula 2020 hanggang sa kasalukuyan ay nagpakita ng maraming tao ang nagpapadala ng pera sa kanya na may halagang mula 10,000 baht hanggang daang-daang libong baht. Noong July 2023 natapos ang investigasyon na tumagal na mahigit 3 buwan. Ang serial killer na si Sararat Amrasingwataporn ay kinasuhan na ng pagkalason sa 14 na tao hanggang sa kanilang pagkamatay. Ayon kay Big Joke, inusisa ng pulisya ang mahigit 900 na testigo at sinuri ang mahigit 26,500 dokumento bilang bahagi ng 3 buwang pangangalap ng ebidensya. Ang 36 taong gulang na suspect ay may higit sa 75 kaso na kinabibilangan ng planadong pagpatay, tangkang pagpatay, pagnanakaw na nagdulot ng kamatayan at pamimeke ng dokumento. 14 ang namatay at isa ang nakaligtas sa krimen na naganap sa loob ng 8 taon, mula 2015 hanggang 2023. Samantala, ayon sa ulat, itinanggi naman ni Am ang mga paratang laban sa kanya. Ilan naman sa mga kasong isinampalaban kay Am ay may parusang kamatayan. Sinabi ng pulis na si Big Joke na naniniwala ang pulisya na pinatay ni Am ang kanyang mga biktima upang nakawin ang kanilang pera o upang makalaya sa kanyang pagkakautang. Lahat ng biktima ay natagpuang kasama siya bago sila namatay. Samantala, ang kanyang dating asawa si Police Colonel Widun Rosiwotaporn at ang kanyang abogado na si Tanika ay kinasuhan din ng pagtulong sa suspect at pakikisabwatan upang itago at sirain ang ebidensya. Ayon naman sa mga pulis, pinaniniwala ang hinaluan ni Am ng cyanide ang pagkain ng kanyang mga biktima maliban sa kaso sa Mukdahan kung saan umano'y ipinadala niya ang mga diet pills kay Sawitri Budsirirak na namatay noong 2020.
Matapos lasunin ang kanyang mga biktima, ninakaw niya ang kanilang mga mamahaling gamit, kabilang ang mga cellphone upang sirain ang ebidensya. Pagkatapos pineke niya ang mga dokumento upang maloko ang pamilya ng mga biktima at makakuha ng pera mula sa kanila. Natuklasan din ng mga pulis na bumibili siya ng chemical na cyanide mula sa isang supplier online at ipinapadala lamang ito sa kanya sa pamamagitan ng messenger. Samantala, ilang buwan ang nakalipas mula maaresto si Am na 4 na buwang buntis, nakunan siya sa loob ng bilangguan at isinugod sa ospital ayon sa mga ulat ng lokal na media. Itinanggi naman ng mga pulis na may kinalaman ang kanilang interogasyon sa kanyang pagkakunan. Sa ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo ang mga biktima ni Am kasama ang nakaligtas. Panoorin ang slide na ito. Samantala, sinabi sa media ni Kantima Paisard na tanging nakaligtas mula sa pagkakalason na sila ni Am ay magkaibigan dahil ang kanyang asawa at ang ex-husband ni Am ay parehong pulis. Si Am raw ay humiram ng 250,000 baht o mahigit 420,000 pesos mula sa kanya noong September 2022. Matapos niyang magkasakit ng COVID-19, binigyan siya ni Am ng herbal capsule na sinasabing makakatulong sa kanyang ubo at COVID. Sinabi ni Kantima na ininom niya ang gamot sa parehong araw nang anyayahan siya ni Am na kumain sa isang shopping mall. Nagsimula raw ang kanyang mga sintomas habang naglalakad siya, hindi daw siya makahinga at ang kanyang katawan ay naninigas. Tinawagan niya si Am at humingi ng tulong upang dalhin siya sa ospital. Ngunit nagkunwari si Am na nawawala raw siya, kaya't nakipag-ugnayan si Kantima sa emergency rescue team at siya ay nailigtas. Sinabi ni Kantima na hindi siya naging curious tungkol sa kanyang mga sintomas o kung si Am ang lumaso sa kanya hanggang sa mabasa niya ang balita tungkol kay Koy at iba pang biktima. Ang pinakaunang hinihinalang kaso na kinakasangkutan ni Am ay noong 2015 pa nang pumanaw si Montatip Kauin sa isang acute heart failure pagkatapos niyang makabalik sa Thailand. Si Montatip ay naninirahan sa isang bansa matapos mag-asawa ng isang foreigner. Kinuha siya ni Am sa airport nang dumating siya sa Thailand. Nang pumanaw raw si Montatip, sinabi ng kanyang ina na si Am raw ang umako ng mga ari-arian nito at ito raw ang hinihiling ng kanyang dayuhan na asawa. Mula 2020 hanggang noong 2023, isa sa mga pang-13 na pinaghihinalaang biktima ang pumanaw matapos ang pagtatagpo kay Am. Isa sa mga biktima ay ang kaibigan niyan si Police Major Nipa Sanjan na pumanaw dahil sa respiratory at heart failure noong April 1. Nakikita natin sa CCTV na ito na kausap niya si Am at pagkatapos matumba nito ay tila walang reaksyon si Am na hindi pangkaraniwang reaksyon. Natuklasan naman sa pagsusuri sa laboratorio na may cyanide ang kanyang dugo. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, natuklasan ng kanyang pamilya na nawawala ang cash niya na 10,000 baht at 140,000 baht ang misteryosong na-withdraw mula sa kanyang bank account. Isa pang pulis ang umano'y biktima ni Am na si Police Captain Kanda Toray. Nagpahiram siya ng pera kay Am bago siya natagpo ang patay sa loob ng kanyang sasakyan nang walang anumang senyales noong Agosto 10, 2022. Nawawala daw ang kanyang smartwatch, iPad, cellphone at car dashcam. May mga karagdagang kaso pang iniimbestigahan, kabilang ang isang nagbebenta ng gulay noong August 2022 at isang guro noong November 2022 na unang inakala na namatay dahil sa leukemia. Lahat sila ay nagpautang o nagbigay ng malaking halaga ng pera kay Am.
Ang mga nakakakain o nakakainom ng cyanide ay maaaring magdulot ng pagkahilo, pagsusuka, matinding sakit ng ulo, mabilis na tibok ng puso na sinundan ng babagal na pagtibok, pagbaba ng presyon ng dugo, at kalaunan ay pagpalya ng puso sa loob lamang ng ilang minuto. Kilala raw si Am bilang isang palakaibigan at matulungin, ngunit napansin ng ilan sa kanyang mga kakilala na madalas niyang tinatapos ang mga pag-uusap sa pamamagitan ng pagpapaalala tungkol sa perang inutang sa kanya o sa mga transaksyong kailangang ipadala sa kanyang bank account. Noong Nobyembre 2024, hinatulan ng Thailand Criminal Court si Am at itinuring na pinakakilalang serial killer sa bansa na may parusang kamatayan. Dahil dito, tinawag siyang Am Cyanide sa media. Pagamat ang kasong nililitis ay may kaugnayan lamang sa pagkamatay ng isang biktima, siya ay naiuugnay sa malawakang serye ng pagpatay na tumagal ng halos isang dekada. Ayon sa ulat ng Thai media, si Am ay nasabing adik sa online gambling. Ito siguro ang nagtulak sa kanya sa mga krimen. Nangutang siya ng libo-libong dolyar mula sa mga biktima at pagkatapos ay pinatay sila upang gamitin ang pera sa pagsusugal.